Okay, magandang araw uli sa inyong lahat. Si Napster ito at ngayon itutuloy natin yung pag-ayos ng aking MN86KS. Nung nakaraang video, inayos natin yung front axles at inayos ko na rin yung rear axle off camera. Ngayon naman, aayusin natin yung mga links. Okay? Wala namang problema sa links, yun nga lang nabanggit ko rin dun sa intro video na masyadong mahaba yung wheelbase. Ibabalik ko sa original or basta papaikliin ko yung wheelbase uli nito para maging mas agile nga siya sa small scale competition course. Okay, simulan na natin. Una kong gagawin na alisin ko na lang yung body para hindi ako mahirapan sa paggalaw ng RC. Tapos kung mapapansin nyo, no, gumagalaw talaga yung mga link. Hindi naman lahat ganyan kaluwag, pero sa case na to, napansin ko na maluwag yung screws. So, tanggalin natin. Ayan, tatanggalin ko lahat ng links. 3 links sa harap at 4 na links sa likod. Okay, nabanggit ko dun sa unang video ko, ginawa kong 3 links yung harapan na naka-pan hard mount. Kaya 3 na lang yung inaalis ko ngayon. Ito ngayon yung isang upper link. Bale, babawasan ko ng mga 1.5 cm yung wheelbase. So, magtatanggal ako ng tig 7.5 mm sa harap at likod. So mukhang sakto, pag hinigpitan ko to, eksaktong 7.5 mm siya. Sige, adjust natin ano. Ngayon, na-stuck na yung jam nut niya dun sa link. So, tingnan natin kung paano natin i-adjust. Yan, higpitan natin ng konti. Yan, okay. Okay, kasi adjust lang natin. Ayan, napaikli ko na siya. Yan, sakto na siguro yan. Ngayon, higpitan natin yung jam nut. Sa case na to, dapat nakafix yung threaded rod dyan sa rod mismo. So, yung jam nut, doon natin ikakabit sa link. Ngayon, nahigpitan ko na, pero gumagalaw pa rin. Ano? Bakit ganito? Natatanggal pala yung thread sa loob nung link mismo. O i-loctite ko na lang para hindi na siya gumalaw kasi hindi naman talaga dapat gumagalaw yan. Ang na-adjust lang is yung thread na nakapasok sa rod end. So higpitan uli natin yan. Tapos make sure lang na naka-align yung butas ng both ends na rod end. Ayan. Okay, so gagawin ko yan dun sa dalawa pang ibang upper link, ano. Yung upper link nga pala nitong RC na to, mas maikli ng konti kesa sa lower link. So, unahin muna natin yung mga upper link. Okay, so, ito makikita nyo. Ina-adjust ko lang yung mga jam nut niya. Tapos mamaya i-check din natin kung maluwag ba yung threaded rod dun sa loob ng link. So anyway, natapos ko na yung iba pang upper link. Ito naman yung mga lower links. Mas mahaba yan. Ngayon, papaikliin ko rin sila ng tig 7.5 mm. Ang problema, ang haba pa rin nung link kahit nakasagad na yung rod. So ang gagawin ko, titingnan ko kung pwede tong may mga threaded rod na maninipis. Tingnan ko kung sakto lang yung haba niya para dun sa gusto kong mapaikli ng 7.5 mm kada link. Okay, so kinuha ko lang yung rod end tsaka yung nut. Yung nut na yan kasi ang gagamitin natin pang lock. Okay, sige, tingnan nga natin. Yung mga rod kasi ngayon, around, hindi lang maganda yung angle ng camera, pero around 9.75 cm siya. Ngayon gagawa tayo ng mga around 9 cm na rod. Yan. So, konting adjust pa. Yung length pala na sinasabi ko, hole to hole. So, okay. Nakabuo na ako ng 4 na link na 9 cm. Mas maikli na siya dun sa original na nakakabit kanina na ginawa ko noon. So ngayon, ibabalik ko na yung mga link. Pero bago nun, kasi nga napansin ko medyo maluwag yung pagkakamount, baka maikli ata yung ibang screw na naikabit ko dati.
So ngayon, hahabaan ko yung mga nakakabit na screw para mas kumapit yung thread niya dun sa butas. Okay, so ngayon, kinakabit ko muna yung rear, tas ngayon yung front. Okay, isa-isa lang yan. Huwag over-tighten kasi plastic lang ang mga thread niyan. Ngayon, huwag natin kakalimutan na M2.5 yung mga screw na yan, hindi yan M3. So kung maisip nyo magpalit ng mga screw, M2.5 din ang ikakabit nyo. So ngayon, pwede na natin ibalik yung axles. Simulan na natin sa rear axle. Upper links muna. Then yung lower links. Okay. Ayan, mas tamang screw length na yung mga naikabit ko. So ginawa ko yan sa parehong harap at likod. Ngayon makikita na natin mas swabe na ang galaw ng axles. Minimal na yung alog niya kasi yung mga tamang screw length na ginamit natin, so mas naihigpitan natin yung mga links. Ayan, so ayan, naayos na natin yung links. Ready nang i-assemble to, pero bago lahat yan, gusto ko sanang ayusin din or i-check yung mga shock absorbers niya, no? Kasi mula nung kinabit ko to 2 years ago, hindi ko pa sila nasisilip ulit. So yun ang next natin gagawin, sisilipin natin yung shock absorbers. So sa susunod ulit, maraming salamat!